Happy Sabat alang sa tanan nato nga mga kaigsunan nga mga kapaglaom. Nining adlaw ipapahulay ako din itimbaya ang akong mga kaubanan sa buhat sa Central Mindanao Mission. Labi na sa atong mga administrators, ato President si Pastor Porfirio Lagunday, si Executive Secretary Pastor Kabil, ang Treasurer Pastor Godilano. O sa tanan nga mga directors, o sa tanan nga mga kaigsunan sa Central Mindanao Mission, o sa atong mga kapaglaom nga naglantaw nato karon sa atong Hope Channel sa tibuok kalibutan. Happy Sabat alang sa tanan. Nining kabuntagon ang ako nga buhaton mao ang paghatag og promotion, Sabbath School promotion. Pansadili pa akong hangyo ang tanan sa pagduko sa ulos alang sa pagampo. Balaan nga Dios ning takna nangamuyo kami, nangamuyo nga ikaw maghatag kanang kaalam samtang magatuon kami alang sa promosyon sa Sabbath School. Salamat sa iyong presensya, among gitugyan pinagisingalan ni Jesus. Amen. Sabbath School promotion. So tungod kay ning panahon na angay nato masabtan ang unsa ka importante ang Sabbath School. Tungod kay sa atong mga programa sa iglesia, nakita nato nga ang pinaka-importante nga bahin sa atong program sa iglesia mao ang Sabbath School. So, ingon dinhi gani nga ang Sabbath School is the heart of the church. So, makita nato unsa ka-importante ang Sabbath School mga kapaglaom. Tungod kay sa atong lawas naay daghang mga bahin sa atong lawas. Ang uban importante, ang uban dili kayo. Pero kung tanaw na to, ang kasing-kasing, importante gid na siya. Naay uban nga importante sa masautok, apan, kung ikumpara na to, kung ang utok mag-malfunction, buhi gyapon ang tao. Apan kung ang kasing-kasing na gani ang malfunction, diferensyado gyud, delikado gyud ang atong kinabuhi. That's why, maingon na to nga importante gyud ang Sabbath School. Pero atong namatikdan nga ang Sabbath School bisan siya importante apan mao kini ang pinakagamay og audience sa atong mga programa sa iglesia. Tungod kay mao man ning pinakauna. Usahay magabot-abot ang atong mga kaigsunan kanang mahuman na ang leksyon dapit hangtod mudaghan gina siya during divine worship. So, tungod niini kinahanglan na hatagan natong emphasis ako nga pagtagad ang Sabbath School. Nga naman, tungod kay diri sa Sabbath School, naadinhi ang atong fellowship, naadinhi ang Bible study, evangelism, discipling, o mission emphasis. So, diha nato maumol ang atong mga kaigsunan diha sa Sabbath School. Doon naman tayo, uban pa nga mga programa sa iglesia sama sa divine worship. Pero sa divine worship, wala na tayo interaction diha. Ang atong plastar nga daghan tag mahimo diha sa Sabbath School. So, atong makita pod nga sa atong iglesia karon, gikinahanglan nga malig-on ang atong mga kaigsuonan, kinahanglan nga atong mga kaigsuonan mahimong mature sa ilang nga pag-alagad. Sometimes we focus on projects, good program, muna atong matutukan kasagaran. Mahimotag mga nindot nga mga programa sa atong Sabbath School, maghimotag daghan nga mga proyekto, kay aron ang atong mga miyembro mainganyo pagsayo sa pag-adto sa atong Sabbath School. Well, kana usahay, makita nato nga epektibo, apan may panahon nga atong mawala nato ang atong, di nato maklaro ang ato nga pagsabot mahitungod sa mission. Usahay, malimtan nato ang atong mission as a church. Kung atong hinumduman ang komisyon nga gihatag sa Ginoo nato sa Mateo 28:19-20. Naadinhi ang pipila ka butang nga palig-on nato. Nag-ingon diri, go teach all nation, baptizing them. Okay. And then, verse 20, nag-indri, teaching them to observe all the things
nga akong gitudlo kaninyo. So kung imong basahon ni siya nga teksto, makita nimo naa dinhi ang evangelism, teaching, Bible study hanato sila, and then after Bible study, baptism ang hitabo. Unya human sa baptism, verse 20, nag-ingon diri, teaching. Primero nga teach is teach, at tudloi, mo lang Bible study. Sunod, baptizing, bautismo. After baptism, unsay sunod? Teaching them, tudluan sila sa mga butang nga akong gisulti kaninyo. Naa diha ang discipling. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, gusto ko mo focus ta sa atong discipling. Nga naman, tungod kay atong makita sa atong iglesia, nga ang kasagaran nga atong i-focus mga kaigsunan, kinira ang first part, teaching and baptism. Stop na dayon ta. So, di na to malimod, di na to malalis, nga matintal ta usahay paghuna-huna, nga ang bautismo may sukdanan sa successful ng iglesia. Na mga kaigsunan. Usahay, maghuna-huna ta ang baptism, ug unsa kadaghan sa imong baptism, successful kay ka. That's why, muhimo tagdagang mga pamaagi, aron daghan na atong baptism. But then, di ay ni mao ang gisugo sa Ginoo. Baptism is just a part of discipling. Busa, atong sabton nga ang kasagaran natong nahimo karon, tama na kita sa bautismo. After baptism, wala na itong gihibuhat. That's why, ang atong gikinahanglan nga importante na itong buhaton karon. Dili na to limtan ang baptism. Naagi na siya, perminti. Kay gisugo man sa ito, baptize. But then, dili na to limtan. Nga ang pinaka-importante mao ang discipling. Unsaon nga sila dili mang iskapo sa atong iglesia. Kung dili magpabilin sila, hangtod mabalik ang Ginoo. Mao ni ang atong goal, discipling. Bisan gani si Ginoong Hesus, mao ni siya ang iyang tuyo nga nag-gather siya og 12 ka mga disipulo aron iyang himong ihemplo nga kini sila mo iyang gihimo nga disciple, gihimong tinunan aron mo'y mohimo sa bulhaton nga iyang gipiyal dinhi sa kalibutan. Busa, kinahanglan nga atong sabton nga dili ta mohunong tama lang sa bautismo. Why? Di pud ta kinahanglan nga mo focus ra kita sa baptism. Tungod kay ni ay alarming kaayo nga quotation nga gusto na ko i-share kaninyo karon sa evangelism page 313. Nag-ingon diri si Ellen G. White. Great care should be exercised in accepting members into the church, for Satan has his specious devices through which he purposes to crowd false brethren into the church, through whom he can work more successfully to weaken the cause of God. Grabe mga isunan. Dili di ay basta-basta. Tungod kay si Satanas mangita po paagi nga daghan nga mabautismuhan nga dili kasabot sa mensahe aron iyang gamiton aron sa pagpaluya sa atong kausa sa maayong balita. So, dili nato na siya malikayan mga kaigsunan. Labi ka ng mga mas baptism. Di kita kabantay nga naay mga dili angayang bautismuhan. Balibaran sa usa ka pastor. Mulinya dito spikas nga pastor. Wala kay balo ang pastor nga gilinyahan nga gibalibaran na dito siya sa pikas. Mabautismuhan gyud. So, mao na ang kahitabo nga kahimtang. Pero ato nang i-record, daghan kay na siya nga mga makita nato nga dili angayan nga mahitabo. Pero dili na to malikayan. That's why, nakabasa ko dinhi sa Ministry Magazine, sa article nga gisulat ni Dr. Tim Mading, mahitungod sa discipleship. Dunay upat ka steps sa discipleship process. Kining upat ka steps,
mao ni siya ang makita nato nga importante o maayo nga paagi nga atong subayon. Number 1, membership. Naingon din to see people giving their lives to Christ and becoming actively involved in the local church. So, first step, mga kaigsunan, membership. That's why ang baptism di mga kaigsunan, dili na ang katapusan o naris na to ang atong kalabuton niya successful na ta. Kundi ang baptism is just the first step for discipleship. So di mapunta ka disciple o dili membro na to. Kinahanglan gid ato i-membro aron ato siyang matudluan. So first is membership. Ikaduha, ministry. To see people contributing their lives to Christ by serving in the local church. Okay. Sa diha membro na siya, naa na siya sa listahan sa atong iglesia, unya magsimba na siya, matag-adto ipapuhulay. And then next step is makita na to siya nga nag-contribute sa mga programa sa atong iglesia. Pilion na siya nga officer, hatagan siya bahin, mo contribute na siya sa mga programa sa ato nga mga local churches. Mao na ikaduha nga steps. Ikatulo is mission. Mission. To see people connecting their lives to Christ by sharing His love with others in the community. Mao na ni ang ministry. Sa dihang officer na siya sa iglesia, ang sunod nga mahitabo is mahimo na siya nga mag-evangelize. Outreach na siya. Mugawas na siya sa iglesia o mo-share na siya sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan sa palibot. So, ikatulo nga proseso is mission. So, niabot na siya sa punto nga siya na mahimong manurture pinagi sa paghatag o Bible study. Usahay bitaw makaingon ta ngano nga ang Ginoo mo sugo manggid nga kita manggid ang pawalihon nga pwede ra manggod unta sugoon yang mga bato, pwede ra mga mananap yang pawalihon. Ngano mangyod nga kita tungod kay dako ang tuyo sa Ginoo nga kita usab mahimong manurture og makasabot og maayo sa atong doktrina tungod kay kita mao may nagtudlo, no? Ang last dinhi nga process is maturity. To see people committing their lives to Christ and growing in spiritual maturity. Mauni siya ang katapusa o ikaupat nga proseso nga nagaingon diri nga kinahanglan nga siya motubo sa iyang espirituhanon nga kinabuhi. So, kung imong tan-aw ni siya, upat ni siya kaem. Membership, ministry, mission, maturity. Kinahanglan ang atong higala, ang mabautismuhan, mamembro sa iglesia, human ini, siya ma-involve sa atong mga programa sa iglesia, mga responsibilidad sa iglesia, unya ma-involve siya, mo-connect siya, ang iyang kinabuhi, mo-connecta diya kang Ginoong Hesus, ug iyang i-share ngadto sa katawhan nga angay mahibalo sa kamatuoran. And then, mahimo siyang motubo nga Kristohanon, lig-on, padayon niyang pagtubo hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Og mahimo pod siya nga mo disciple og motudlo na pod sa uban nga magasunod. Kung atong tanawon kining upat ka proseso magkaigsunan, mahitabo kini og atong sipungon ang mopadagan ani mga kaigsunan, mga kapaglaom, ang atong care group. So dinhi makita nato unsa ka importante ang atong pag-create sa atong mga care group. Tungod kay kun wala kay care group, unsaon nimo pag-teach? Kung wala kay care group, unsaon nimo siya pag-nurture? So, pinaagi sa care group, dinhi nato mapadagan og mahitabo ang discipleship. Nganuman, kay diha sa care group, naa diha ang Bible study, fellowship, discipling, og evangelism. Naa sa care group mga kaigsunan. Kung mahinumdom siguro kita, 2023, doon ay circular gikan sa ato union,
nga ang tanan nga mga Sabbath school classes mao na siya ang mahimo nato nga mga care group. So, nagtuo ko nga pipila sa mga iglesia naghimo na ni o dili ang uban murag wala pagid makahimo nini. Kay kada mo bisita ko iglesia mangutana kumusta ato nga ang atong nga care group, ang atong Sabbath school, mao na ba ang atong care group? Murag ang tubag, murag oo, murag dili. Unya, muingon, pila mang kabuk membro sa inyong Sabbath school class? Mga 20, 18, pila magani ang atong ang ideal member sa care group? 8 to 12. Mao na siya ang ideal sumala sa gihimo ni Ginoong Hesus. That's why, mao ni siya ang pinaka-importante. Nga naman, kay makita ginato nga kining upat ka proseso mahitabo kung doon natay lig-on o establisar nga care group. Sultihan da mo mga kaigsuunan. Doon ay mga eksperyensya nga ako makita nga makapamatuod nga ang care group importante kayo sa evangelism, nurturing. Sa distrito pa ko, magsigi kong uban o care group. Doon ay care group nga akong giubanan o care group nga akong na monitor mga kaigsuunan. Nga doon ay usa ka pamilya nga naga-apil-apil sa ilang care group. Pero wala gyud siya magpabautismo. Pila na ka mga bulan, hapit na magtuig, wala magpabautismo. Unya, ganahan na siya sa mga programa. Mag-apil-apil na siya sa mga program sa ato iglesia. Unya, nikanta siya sa pulpito. Doon ay usa ka igsuon, elder ningon pastor. Ngutana sa kwa. Pwede ba rin makakanta makakanta sa pulpito? Kanang wala pa mabautismuhi. Niingon po ko nga, ato sa sigurong bautismuhan. Baka na niya giduulan dayon mga kaigsuonan o iyang giingnan nga. Brad, ayaw lang sag-apil o kanta kay wala pa ka mabautismuhi. Ang hitabo mga kaigsuonan, wala na gid mo simba ang maong tao. Pila ka bulan nga wala si mo simba. Ikaw nga nung giinana magputi mong sulti. Ingon po ang atong igsuon nga. Ang ako magudunta tapos magpabautismo siya, giganahan mo siya magkanta-kanta. So, nilabay ang pila ka bulan, ni kalit og simba og balik, o niya nihangyo nga magpabautismo. Mga kaigsunan, akong ipangutana, nga nung inana ang imong na desisyon. Insya gimingaw ko sa care group, pastor. Sa mga activities na to, gimingaw ko, so, pabautismo na lang ko, kay nakasabot naman po ko. So, inana, makita nimo ang epekto sa care group, diha ko dili, na ay long range nga tagiapan, ang iyang igo igsoon is, lig on kayo. Kulit gid mo backslide. Doon na po usa, akong isulti ang iglesia sa Lombo, ilag yung gi-establish ang ilang care group. Doon ay usa ka care group nila, nag-istorya ang elder. Nga ang ilang gihimo, ang ilang nagabautismuhan sa care group, daghan na ilang nabautismuhan sa ilang care group. Magsige sila bautismo kada bulan. Agi sa ilang care group. Unya, iyang experience, iyang sulti sa kuha, nga ang iyang gihimo, ang bag-o na membro sa care group, iyang ipalid sa program. Unya, dili kabalo sa program, iyang tudluan ni nani. Hangtod nga siya na ang mulid. So nanurture og mayo og siya na pud ang nanudlo ngadto sa imong silingan. Mga kaigsuon na mga kapaglaom, mao ni ang atong makita nga karong panahon na dili lang gyud ta mo focus sa baptism, of which nga kini ang ato nga mga kalabuton, but then this is just the first step of discipleship. Padayon ta ngadto sa nurturing og ang atong gamiton mao ang atong mga care group. Og karong kabuntagon ako manghinaot nga pinaagi sa atong paghimo o pag-establisar, pagpalig-on sa atong care group, kining atong himuon ang pag-disciple sa atong mga bag-ong membro sa iglesia, mahimo ni siyang lig-on og dili ta magaingon nga ang atong mga bag-ong nabautismuhan mang backslide. Abi niyo pila ang ratio sa backslider? 40% sa atong baptism nang gawa sa iglesia. Apan dili ni masubli kung atong lig-onon atong care group ug atong sundon ang kining upat ka proseso sa atong
paghimo o pag-disciple sa atong mga kaigsunan. Hinaut ko nga ang Ginoo magapanalangin kanato samtang atong himuon ang atong mga bulaton, responsibilidad sa iglesia. Number 1 nga atong focus karon is paghimog mga tinun-an, disciple making. Ang Ginoo magpanalangin.